Kasi base ho doon sa pagsasalita nitong si alias Rene, nag-uusap-usap na daw ho yang mga yan. Ha, nanghihingi na ho sila ng tulong dito alias Rene. Ha, kinakausap ho siya na kung saan, kung meron pa siyang ebidensya kaugnay dito sa mga aligasyon nitong si alias Amanda, sa milyong-milyong membro nitong si Pastor Apollo Kibuloy, iisa lang ho ang nagreklamo sa kanya ng pang-aabuso at walang iba kung hindi itong si alias Amanda. Kaya hindi ho tayo magtataka o bukas sa makalawa, bigla hong lumabas yang si alias Amanda at sabihin niya, binayaran din ho ako ni Risa. Kada appearance ko sa Senado ay 500,000. Ang nakubra ko sa kanya ay mahigit 5 milyon na. Di ho tayo magtataka kung yan ang mga marinig nating litanya dyan sa ali na yan kung sakaling lumabas siya. Kasi yan nung ali na yan, hindi ho natin alam. Baka nakabantay sarado na ho yung ali na yan sa mga kondo ni Risa, di ba? Yun ang sinabi ni alias Amanda. Ni alias Rene na itinago siya, mahilig talagang mangtago yung Risa Hontiveros na itinago siya sa mga kondo nitong si Risa Hontiveros. Doon siya pinatuloy nung kasagsagan noong hearing dyan sa Senado. Kaya abangan nyo lang ho mga kababayan ang paglantad nitong si alias Amanda. Base ho dun sa testimonya base ho dun sa testimonya nitong si alias Rene, itong si yung binayaran ng 1 milyon ni Risa Hontiveros nang hihingi na ng tulong yung kampo nitong si alias Amanda dahil mahina ang kaso nila laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon, para sa mga mainstream media dyan na magtatanong kayo kung bakit nakapagpiyansa si Pastor Kibuloy, yan ho ang ebidensya. Umamin na ho si alias Amanda base sa testimonya nitong si alias Rene na mahina ang kaso nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya mga kababayan, kung sakali hong makalaya si Pastor Kibuloy, wag ho kayong magtaka dahil yung mga binuhay na kaso, yung mga witness na babayaran di umano nitong si Risa Hontiveros dyan sa hearing sa Senado, naglalabasan na. At meron pa akong sasabihin itong si Attorney Ferdy Topacio dito, yung track record nitong si Risa Hontiveros na nung mga naunang panahon pa man, talagang gawain niya na ho, yung magbayad ng witness na yan. Base ho yan dito kay Attorney Ferdy Topacio kasi pagkatapos niyang binayaran, nagkaaminan. Ay hirap po kasi yung konsensya yun sisiraan mo yung tao, wala namang ginawang masama sa'yo. Makakakonsensya yun mga kababayan. Tingnan nyo naman nangyari dito kay alias Rene. Kaya ang pinakamaganda dyan, kung sakali, para sa mga taga KOJC, yung mga wala na sa KOJC. Tingnan natin ngayong mga panahon na to, wala nang kahit 1 milyon pa ang bigay mo sa mga yan, hindi nila pagtataksilan itong si Pastor Kibuloy. At ito, wala ko kasing excuse yan Yung ginawa nitong si alias Rene kahit na ilinahad na niya yung mga pangyayari kung paano siya binayaran. Yung tipong Damir Pak na ginawa mo yun sa isang tao na pinakitaan ka hindi katanggap-tanggap yan. Kahit na nag-viral ka, binawi mo lahat ng sinabi mo, merong mali sa'yo, Brad. Dapat, in the first place, noon pa lang linapitan ka ng mga individual na yan, staff ni Risa. Nagsalita ka na, linalapitan ako ng staff ni Risa. 'Di ba? Nakipag-ugnayan ka kung kaninong mga otoridad, 'di ba? Linabas mo 'yan. Mas bilib pa kami sa iyo kahit hindi ka nagkapera, at least yung paninindigan mo hindi nayurakan diyan sa kakarampot na hindi pala kakarampot. Bilyon pala pinag-uusapan natin dito. My goodness. Milyong halaga. Nangangailangan daw siya noong mga panahon na yan. Okay, anyway, palakpakan pa rin natin. Binawi niya yung mga sinabi niya. Ito na nga mga kababayan. Kung bago lang ko kayo sa PH Updates, ang like at subscribe. Masaya na ko tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. 894,000 subscriber na ho tayo. 94. Pa 95 na. 5,000 na lang mga kababayan. Ewan ko ba bakit? Ang hirap niyong spellingin. Diba? Isang pindot lang ng subscribe. Isang pindot lang yan. Click. Ganun lang. Tapos na usapan. Diba? Ganun. Pindutin niyo na ho. Pa-birthday niyo na sa akin yan. May birthday ka na naman, PH. Ang birthday tayo sa September. Yan. September birthday natin. Pero yung secret na yun, syempre, diba? Syempre, ika nga kung merong Christmas countdown, merong birthday countdown ni PH. Paabutin na natin ng 900,000 bago birthday ko. Siyempre, ganun.
Ayun na nga. Ayun na nga. Magbalita ko tayo. Ay, ito kasi, pagka, ang dami naman pasakali ni PK. Hindi, ganito lang ho yan mga kababayan. Pagka pinipick up na ng mainstream media, yung mga ganyang klaseng balita, na-allergic dyan si Risa. Bakit? Kakampi niya ho yung mga yan. Pagka merong development sa kaso ni Pastor Kibuloy, mabilis pa sa alas 4, nakakontra yung mga mainstream media na yan. Di ba? Ito ang isa sa mga halimbawa kung gaano kakup siya mga mainstream media na yan. Ito sa politiko. Ito, paborito ko itong politiko na to. Ewan ko ba bakit. Sobrang mga kups kasi yung mga nasa politiko. Tignan nyo naman mga kababayan. Ang headline ho nila, lies. Lies! Kasinungalingan. Di ba? Tignan nyo mga yan. Risa Hontiveros denies paying witness versus Kibuloy. Di ba? Hindi ho nila, hindi, yung kanilang headline, hindi man, anong lies? Anong kasinungalingan? Hindi nyo ba papaliwanag, oy politiko, hindi nyo ba papaliwanag sa mga viewer nyo kung ano yung mga lies na sinasabi nyo? Anak ng Petrang Garapata, mali ho yan. Hindi ho ganyan yung tamang pagbabalita. Turuan ko kayo kung paano magbalita. Ito, ganito magbalita. Ito panoorin nyo yung GMA para hindi kayo napapagkamalang bayaran kayo dyan sa politiko, mga walang niya kayo. Ito, game. Ganito magbalita. Game. Tita Mel. Binawi ng isang nakilalang alias Rene ang mga aligasyon laban kay Pastor Politiko, makinig kayo ha. Pumupuro na kayo sa akin, mga walang niya kayo. Ganito ang parehas na pagbabalita. Ipaliwanag nyo muna kung ano yung lies, hindi yung bibira kayo kagad ng lies. Kaya kayo na pagkakamalan eh. Lahat ng comment sa mga post nila, bayaran. Yun yung nababasa natin, bias. Mga walang niya kayo. Apollo Kibuloy at pagdawit sa magamang Rodrigo at Sara Duterte. Binayaran lang umano siya ng 1 milyong piso ni Senadora Risa Hontiveros. Tinawag Itong si Tita Mel, 1 milyong piso. Yung parang dating parang lungkot na lungkot siya. Hindi nyo ba gusto binabalita nyo? Hindi pala ako, ganun o. The truth will set us free. Ganun lang naman yan. Ganyan o. Ang katotohanan makakapagpalaya kay Pastor Kibuloy. Ganun lang o. Huwag ko kayong magtaka kasi gagamitin yan eh. Pagka pinalaya si Pastor Kibuloy, ibibigdilo nila yan. Sigurado. Ngayon, at least, masiset na natin yung kaisipan ng ating mga kababayan. Kaya nakalaya si Pastor Kibuloy sa kadahilan ng mahina ang kaso at gawa-gawa lamang yung mga aligasyon laban sa kanya. Diba? Wala na akong katakataka doon. Malinaw ho yan. Tuloy. naman itong kasinungalingan ng Senadora. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pebrero noong nakaraang taon nang iharap ni Senadora Risa Hontiveros sa pagdinig ng Senado ukol sa mga umunoy mga abuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang isang lalaking nakatakip ang muka at pinakilala bilang si alias Rene. Si alias Rene ay hardinero raw sa Glory Mountain property ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City na nakaranas daw ng pananakit sa kamay mismo ni Kibuloy at sexual na pang-aabuso sa ibang miyembro ng KOJC. Nako. Pero isa sa pasabog na pahayag noon ni alias Rene ang nasaksihan raw niya nang dumalo umuno kay Kibuloy sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at noy Davao City Mayor Sara Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte Yan. at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Yun ang yung sinabi. Wala naman ng baril. Wala akong bag. Ba't ka umiiyak? Kasi nakukonsensya ako sa sinasabi ko. Hindi totoo yan. Pinapasabi sa'yo. Okay lang yan, Brad. Di ba? Pagkatapos ng hearing na yan, binigyan ka naman ng 500,000 piso. Di ba? Yung extra effect na iyak, another 500, 1 million. Nanto ka. Kita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Pero ngayon sa isang video Ano yun? Sasabihin niya, oy, Karen, halika dito. Ay, iba yun si Karen sa Tacros yun, yung maganda yung sa DCW. Okay. Ito si alias Rene, halika rito. Buksan ko bag ha.
Tetestimonya ka, one of these day, pupunta ka Senado, tetestimonya mo to. Ito, anak ng toko, ano yan? Si BP Sara, tatay di kong pa magbubuhat ng bag. Anak ng toko, ang dami, doon pa lang sa ano na yon, testimonya na yon, na-debunk na huyang mga kabalbalan na yan. Pero iba pa rin talaga pag nanggaling kay alias Rene. At abangan nyo mga kababayan, yung manggagaling kay alias Amanda. Video na pinost sa YouTube at Facebook account ng isang pagtanggol Valente, lubutang ang isang lalaking nagsasabing siya si alias Rene. Nagpakilala siya bilang si Michael Maurilio at binawi ang kanyang mga alegasyon sa pagdinig ng Senado. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Senri Sauntiveros Nako, na yan, ho. nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Senri sa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom. Aniya, dinagdag Shout out, Trisha. Sakit sa ulo, di ba? Yan ang problema pag nagbabayad ka ng witness. Dapat kasi huwag kayong magbayad ng witness. Ito po. Diba? Tama nga naman yung sinabi niya, noong nagpunta ako sa Senado, nakatakip ang mukha ko. Umiiyak ako kasi nakukonsensya ako sa mga pinagsasabi ko. Pero dito sa isa na to, tatayuan ko to. Nandito na mukha. Diba? Ganun no. Saludo alias Rene. gan umano ng abogado mula sa opisina ni Senadora Riza Ontiveros ang kanyang affidavit. Wala rin daw katotohanan ang sinabi niya ukol sa mag-amang Duterte. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Sabi pa ni Maurilio, binayaran umano siya ng 1 milyong piso para sabihin ang mga bagay na ito. Pinatira din daw siya sa isang kondo nung panahon na yon. Ang mga sinabi ngayon ng nagpakilalang si alias Rene, tinawag ni Ontiveros na kasinungalingan. Lahat daw ng witness na iniharap sa Senate hearing tungkol kay Kibuloy ay malaya at voluntaryong nagbigay ng kanilang testimonya at mga ebidensya. Naku, ganyan din sinabi mo. Ganyan din sinabi mo noong pinaharap mo yung mga testigo doon sa kaso ni Kian de los Santos. Ganyan din. Voluntaryo. Maya-maya kumakanta, Parmali. Parmali. Doon sa Parmali, anong sinabi? Ganito kaya, hindi totoo yung mga Ganyan, narinig na rin namin yan, madam, na sinabi mo na wala kayong binabayaran. Pero yung mga witness na ilinalatag mo, kaya pagkasakali, ito nakakatakot dito, yung mga witness laban kay Alice Goo, gano'n kaya kaano yan? Magkano kaya sa House of Representative, hindi pa ito ang tamang panahon para magsikantahan yung mga witness na pinagsasalita nila doon. Anak na to. Sabi nitong si alias Rene, anong perjury? Hindi naman sila nag-oath, di ba? Basta pinagsalita lang sila doon. Nag-oath ba yung mga yan? Hindi, walang ano yan. Kumbaga, sinumpa ang salaysay lang, walang oath. Nag-oath ba sila? Hindi ko alam, nakalimutan ko na. Pero kung ano man yan, kung sakaling nag-oath ka doon, tapos yung sinumpa ang salaysay mo, binaliktad mo, makakasuhan ka dyan, Brad. Mayayari ka dyan. Pero kung yan talaga ang totoo, kahit makasuhan ka, tayuan mo. Kasi kung alam naman ni Risa na binayaran ka niya, hindi ka niya kakasuhan kasi pagdating sa korte, mayayari siya. Di ba? Ang tawag doon, tampering of witness. Yan si Risa Lahat dito. daw ay may paper trail at pinatunayan ito ang isa sa mga magiging dagok sa ambisyon niyang magpresidente. pati ng ilang ahensya at opisyal. Handa raw silang ilabas ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. May Yun rason na. daw sila para maniwala na pinilit o binayaran ito para madiskaril ang mga criminal proceedings laban sa pastor at pagbantaan ng kanyang mga staff at iba pang witness na nagsalita laban kay Kibuloy. Naghahanda na raw sila ng Grabe naman kayo. Pagbantaan ito naman si Senator Risa Ontiveros. Nakakulong nga si Pastor Kibuloy. Di ba nga, yung mga abogado nyo dito kay alias Amanda, gustong ipadisbar itong si Atty. Torreon kasi talagang ginagamit ng kampo ni Pastor Kibuloy yung pangil ng batas
walang pwersa, walang pananakot, wala kung ano pa man. Si alias Amanda na mismo ang umamin. Napakalakas ng abogado, napakagaling nitong si Atty. Torion na pinpoint niya yung mga kasinungalingan sa mga aligasyon laban kay Pastor Kibuloy. Yun ho yun mga kababayan, ha? Ano yan, yung kay Riza na yan, pinapahina. Alam nyo na nahihina. Hindi naman pinapahina. Matagal nang mahina. Anong toka kaya yung mga nagpabudol dyan nung nagdang eleksyon at hindi nag-Duterte, hindi sinama si Pastor Kibuloy, sinasabi nila Duterte supporter sila, siya sa atin yung maayos sa inyong mga sarili. Kung talagang Duterte supporter kayo, kasi yung hindi nyo binoto, yung ho ang nagsasakripisyo dahil sa kanyang naging pagsuporta. Kung mayroong isang taga-suporta ni Tatay Digong ang nagdurusa ng napakatindi sa ating lahat ng taga-suporta niya, isa ho yan si Pastor Kibuloy. Yan, tandaan nyo mga kababayan. Siya ho'y nakakulong dahil sa pagsuporta sa mga Duterte. Ngayon kung tumakbo siya sa nanais na makatulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi nyo binoto, nako. Tingnan yung mga sarili nyo kung talagang mga taga-suporta kayo. Ganun Legal naman. na hakbang laban sa anyay harassment at intimidation. Hindi raw nila palalampasin ang mga nasa likod ng pananakot na ito. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Kibuloy at ng mga Duterte. Huwag nyo lang kunin ng panig. Ako na lang. Kunin yung panig ko. Mag-usap-usap tayo. Mag-meeting tayo. Pero natin, sama natin si meeting niya, si alias Rene, si alias Amanda, tapos i-broadcast natin, i-live natin. Alias Amanda ha, makipag-ugnayan ka lamang sa PH Update at namin na i-accommodate ka namin kung ano man ang gusto mong paglalahad na sasabihin, welcome ka dito sa PH Update. Alias Amanda ha, pero dito walang bayad, wala akong pambayad sa'yo ng 500,000 pesos ha. Basta maglalabas ka ng video mo, ipakita natin sa ating mga kababayan yung katotohanan, hindi yung mga kasinungalingan at hindi yung 1 million pesos na galing kay Risa. Okay? Yan na, dito na ako tayo. Pagka ito, bumalagbag to, itong si Atty. Ferdy Topacio, palakpakan muna natin. Mahusay yan, mahusay. Idolo. Ika nga, idolo din ho natin. Okay? Handa na ho ba kayo? Teka lang. Ayusin lang ho natin ng konti. Ha? Yan. Nako, Risa Hontiveros. May kalalagyan ka dito sa isa na to. Yung pangarap mo, madam. Ito na. Yan na. Ito na. Game. Alias Amanda. Susunod ka na. Game. Nakatakot Ay, naman, nako. attorney. Itong problema nga rito kasi sa mga tao rito sa ating pamahalaan o katulad niyan si Nako, Risa yan na. Ontiveros. Yan. Diba may lumabas na witness na siya daw ay binayaran para siya ay mag-testify kay Apollo Kibuloy laban Yan. Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo po, Yun. hindi na po ako nagugulat dyan Kasi ako personal, may nakausap kami na mga witnesses na binayaran, sinasabi nila na binayaran sila ni Risa Ontiveros. 2 instances, personal. Kausap ko unang-una, yung kay Kian. Yung Yan, kay na-convict Kian. naman yung mga pulis. At talaga naman kung may kasalanan, karapat-rapat naman talagang ma-convict. May justice Oo, din. may justice. Pero noong una, may dumapit po sa amin ni Congressman Jing Paras. Ayan, buhay na testigo ni Congressman Jing Paras. Yan. Yung tatay ng isang bata, nagre-reklamo, minor ito Kinuha daw yung anak niya sa kanya nang walang pahintulot ni Risa Ontiveros. Kinuha ni Risa Ontiveros yung anak na walang pahintulot. Anak ng tokwa, ala Franz Castro rin pala tong si Risa, di ba? Nangunguha ng anak na walang pahintulot. Basi yan kay Atty. Ferdy Topacio. Atty. Ferdy, tuloy mo. So lumapit kami sa CIDG. Kasama namin yung tatay, nagreklamo. Kaya yan, kasama yung isang opisyal ng CIDG, kasama yung VACC, o yung Volunteers Against Crime and Corruption, kasama si dating Congressman Jing Paras. Pumunta kami sa Senado para kausapin si Senator Risa Ontiveros. Natakot yata nung nalaman may CIDG, hindi kami hinarap, wala daw. Sabi noong staff niya. Although, sabi ng mga tao roon, nandun daw. Hindi na namin pinili, siyempre. Ano man nating bastusin yun, senador yun Senator of the Republic. That's number 1, ha? Number 2, yung sa Farmally. Farmally, Hinarap natin yan. sa media. Yung
isang witness na sinabi, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng e-bike ni Ay. Riz Ontiveros sa pamamagitan noong abogada na connect. Nako, natalo natalo tong si alias Rene. Matindi pala yung isa-isa. Pera, e-bike, at ano pa kayang binigay dito sa isa na to? Hindi, nasa kasi, nasa dugo ni Risa. Nananalaytay sa dugo niya. Hindi lang ho ngayon nangyari yan. Kaya lahat ng kinandak niyang hearing dyan, mula kay Alice Go, kay Pastor Kim, hindi natin kinakampihan dito si Alice Go. Kung di siya Pilipino, hindi talaga siya dapat tumakbo. Pero gaano katotoo yung mga ilinatag noong mga di umanong witness ni Risa doon sa pagdinig na yon. Di ba? Gaano katotoo? Magkano ang binayad? Yari tayo dyan. Kay Riz Ontiveros, miyembro ng kanyang staff. Ayan, nasa akin pa yung video. Nandyan pa rin sa online yung testigo yung video ng testigo. Kaya hindi na may pagkakaila yun. Yung kay Kian, nandyan pa rin po online pag ni-research nyo. Kaya etong lumabas pong testigo na nagsasabing binayaran na naman siya ni Senator Riz Ontiveros para magtestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy, strike 3 na yan. Nako. Kay Riz Ontiveros. Ethics complaint na yan. Attorney Perde, di ba kayo pwede mag-file ng ethics complaint sa kanya sa ethics committee para matanggal na yung Risa na yan? Anak ng tokwa, ano yan malinaw ho yan di ba? Parang binababoy mo yung mga committee sa Senado, di ba? Yung maglalagay ka ng yung mga planted na witness. Tapos ite-televise yan sa buong Pilipinas. Yung witness, sisiraan niya lang itong isang tao dahil magiging kalaban nyo ito, kakampi to ni Duterte, di ba ganon? Dapat matanggal yan si Risa, ethics na yan. Dapat ilagay na sa ethics. Sampahan na ng kaso yung si Risa. At huwag niyong sabihin hearsay o patay lamang sa mga media reports yung aming sinasabi sapagkat personal po nakausap ng inyong abang lingkod yung tatay ng minor na kinuha nung grupo ni Riz Ontiveros. Pati yung sa Farmally, kausap ko po. Nandoon po ako nung binibidyo yung kanyang testimony. Nandoon po ako. Kaya, etong pangatlo, hindi ko alam ito. Nakita lang sa media. Pero, ako'y naniniwala sapagkat because of pattern sa batas, sa law on evidence, admissible. Hinahanap ko yung ibang mga witness na kumanta laban dito kay Risa na binayaran daw sila. Gusto ko nga, hinahanap ko, di ko makita Tulungan nyo naman ako. Kung alam nyo, i-send nyo na lang sa akin para magawa natin, para magawa tayong compilation ng mga witness na binayaran ni Risa. Yung mga previous acts to prove pattern. Halimbawa, ikaw ay inakusahan na binubugbog mo yung asawa mo. Nako, yung mga nambubugbog ng asawa, yari kayo dyan. Yung girlfriend mo. Okay. Nako, girlfriend pa lang binubugbog na. Dating girlfriend mo na sinabi, nabugbog din po ako. Hindi yun pwedeng ebidensya na guilty siya na binugbog niya yung kasalukuyan niyang girlfriend. Pero, evidence yun to show pattern. Pattern of behavior. At ang pattern po ng behavior ni Riz Ontiveros ay talagang mahilig po siyang magbayad ng testigo. At dapat po yan ay imbestigahan ng Ethics Committee ng Senado. At siguro may papayo ko dito sa abogado ni Pastor Kibuloy na naghain ng Ethics Committee complaint pagdating ng 20th Congress doon sa Senado. At sasamahan ko po siya kasi kailangan na pong tumigil itong ginagawang ito. Yan! Ni Senator Nako, sasampahan na ng ethics complaint. Palakpakan natin itong Senator Ferdinand Pasio. Nice. Good job. Riz Ayos. Ontiveros. So, at saka, Risa, demanda mo ako ng libel para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi na binayaran mo sila. Andyan pa rin yan. Risa, sige, banatan mo ko. Mag-upakan tayo. Bago may sasabihin pa sila, kaya daw tinitira, inuupakan ng iba si Riz Ontiveros, threat daw kay Sara Duterte. Sa 2028, halar, Sara Duterte Kapal po, ng mukha mo, 33 million votes. Si Risa, both times. Natalo pa nga yan sa Senado, di ba? Both Kapal ng times. mukha mo, Natalo siya. Kulelat siya. So, anong threat ang pinagsasabi nyo? Pero Abangan attorney, si alias gagawin Amanda. na lang kung sino ang Oo, Doon tayo maghintay. pero dapat malaman natin ang karakter ng mga gustong magpangulo. Yun na, Diba? tama. Oo. Yun. Fair game, even Sara Duterte, yung history. Nako, lahat na lang nun, puro witness si Risa. Lahat na lang, di ba?
Kung sakaling magpresidente si Risa, matakot na ho kayo mga kababayan. Di ba? Pagka merong hearing, ubos ang, kung dito sa administrasyon na to, ubos ang pera natin sa ayuda, pagka si Risa naging presidente, ubos ang pera natin sa kakasuhol. Kakabigil sa mga witness. Anak ng toko, di ba? Napakagalante. 1 milyon. Malupit ho. Is fair game. So with Risa Ontiveros, so with any other prospective presidential candidate. At sa notang yan, At hindi lang si Risa, dapat anoin natin dito sa isa na to. Ha? Maraming kinaladkad na pangalan. Itong si alias Rene. Nandiyan si Lagdameo. Nandiyan si Nicolas Torre. Yan, Nicolas Torre na yan. Ako, ang sama ng ugali ng mama na yan. Merong Lagdameo, merong Nicolas Torre, at yung mga iba pa